O mga kabunyog, mga kababayan, ah, parang sumurinder ang mga bilyar, ano? Ha? Napansin natin, parang tumiklop. Tumiklop, sumurinder ang mga bilyar. Anong mga indikasyon nito? Ha? Noong nakaraang eleksyon, ang kampo ng mga bilyar, pinipresent na sa si Amy Marcos, pinipresent na bahagi ng kampo ng Duterte. Lalo na nung manalo si Camille Villar at si Amy Marcos, ang kinikilala nilang tumulong sa kanila ang kampo ng Duterte, kaya sila nanalo. At sa mga unang araw, matapos silang manalo, lalo na nung nagkakaroon ng posisyonan sa Senado, binabanggit si Camille Villar at si Mark Villar na kasama sa pro-Duterte Bloc. Pinagmamalaki ng kampo ng Duterte na 7 daw sila. 7. Si Bato at si Bongo, si Marcoleta at si Padilla, si Amy, saka yung dalawa, si Camille Villar at si Mark Villar. So parang pinagmamalaki ng pro-Duterte Bloc, sulit sila na 7. Pero ang aktual na nangyari sa Senado, hindi na binabanggit si Mark Villar sa si Camille Villar bilang kasama sa pro-Duterte Bloc. 5 na lang. 5 na lang ang binabanggit nila Bato. Si Amy, si Camille, si Bongo, si Bato, si Marcoleta at si Padilla. Silang 5 ang sinasabi na lang na sulit na pro-Duterte. Hindi na sinasama si Mark at si Camille Villar. Bakit? Parang nakaramdam yata ang kampo ng Villar na sila talagang pinag-iinitan sila ng administrasyon. O sige, sasama kayo sa kampo ng Duterte? O sige, ang dami yung negosyo na pwedeng tamaan. Ang dami yung mga atraso sa gobyerno na pwedeng tamaan kapag hindi na kayo kaalyado ng administrasyon. Siguro na-realize ng Villar yan. Na-realize ng Villar yan. Kaya, nang sumunod na mga araw, ayaw na nilang sabihin na bahagi sila ng pro-Duterte Bloc. Sama sila sa supermajority ni Cheese, pero ayaw nilang igrupo sila doon sa Duterte Bloc. Alam naman nating maka-Duterte sila, pero syempre nag-iiwas na sila. Ang dami nilang negosyo, ang dami nilang interes sa politika, sa ekonomiya na kailangang maprotektahan. Talaga bang kaya nila na sumama sa Duterte? Handa na ba sila? Handa ba sila sa ganyan? At nangyari yan noong SONA ni PBBM. Sa SONA ni PBBM, talagang direktahang pinatamaan ang prime water. Imaginein mo sa SONA ng presidente, banggitin ang problema sa tubig na ang tinutukoy ay ang kapalpakan ng prime water, ang negosyo ng mga bilyar sa tubig. Finukus pa kay Camille Villar ang camera na nagko-cover ng SONA. Pinukus pa nang binanggit ang tungkol sa tubig, problema sa tubig, palpak na serbisyo sa tubig. Tinutok kay Camille Villar yung camera. Siguro nakaramdam sila. Talagang dudurugin yata ang Villar. At nitong huli, kahapon lang, may statement na si Cynthia Villar. Sabi ni Cynthia Villar, ito na talaga yung pag-surrender. Parang handa na sila na i-give up ang prime water. Handa na silang i-give up ang prime water. Sabi ni Camille Villar, wala naman sa amin yung prime water. Wala nga. Hindi naman ganyan kalaki ang kita namin dyan. Yan yung statement ni Camille Villar, ni Cynthia Villar. Wala naman yan. Hindi ganoon naman kalaki ang kita namin dyan. Ang sabi daw ng asawa niyang si Manny Villar, i-dispose na lang natin to. Kaya pinag-iisipan daw nila, i-dispose na lang yan. Nagiging nasisira daw sila dyan sa prime water. So yan yung latest. Kaya parang ang trend, nitong mga nakaraang araw, sumurinder ang mga bilyar. Una, ayaw na nilang ma-associate sa pro-Duterte Bloc. Kahit sa totoo, pro-Duterte naman sila. Kaya lang, iba yung kapag openly ulantaran ka na sasama na sa kampo ng Duterte. Parang katulad yan ni Gloria Arroyo. Sara Duterte yan. Pero pag sumama ka na sa Sara Duterte talaga ng hayagan, lalaban ka na sa administrasyon, anong magiging implikasyon? Sa kampo sa part ni Gloria, hindi na siya bibigyan ng malaking pondo, hindi na siya
Dati na nga siya ngayong walang papel sa kamera, lalo pa siyang maitsapuwera, pati sa pundo, sa mga pabor, wala. O siyempre, hindi handa ganyan si Gloria. Pero maging handa sa ganyan si Gloria sa 2028. Posisyonan na talaga yan. Kung Sara sila, Sara, pero ngayon hindi pa. Ganun din ang Villar. Talaga namang Sara yan eh. Kaya lang, nakaramdam sila ngayon ng nagigipit sila. Dahil sa na rin, marami silang interes sa negosyo, saka sa politika. Kaya parang tumiklop ang mga Villar eh. Walang nagawa. Si Camille Villar, tinutok sa kanya yung camera nung panahon ng SONA, hiyang-hiya siguro siya noon. Habang nagsasalita si PBBM tungkol sa palpak na serbisyo ng tubig, si naman, walang nagawa, si Camille Villar. At pagkatapos noon, ito na ang statement na ni Cynthia Villar na handa sila na i-give up yung Manila Water. Yan. Yan ang malinaw diyan. Hindi naman talaga nila kaya na makipagmatigasan sa Marcos at sa Romualdez. Hindi. Unang-una, ang negosyo kasi nila ng Villar, hindi yan tulad ng negosyo ng mga Ayala, ng mga Rason, ng mga Abuetes, ng mga Gokongwei, ng mga Si. Yung mga negosyo ng mga yan, nilang Pangilinan, yung mga tycoons, ng mga negosyante talagang hindi nakabase sa politika. Hindi nakabase sa politika. Magpalit-palit man ang administrasyon, kaya nilang sumabay. Kasi sila negosyo lang sila si Ramon S. Ang, pero ang Villar hindi. Ang negosyo nila kakabit lagi sa politika. Kaya hindi sila pwedeng bumangga, lalo na sa administrasyon. Tatamaan ang mga negosyo nila. May negosyo sila sa mining. O paano mo anuhin ang mining? Kung kakalabanin mo, dahil nasa politika ang Villar, kung kakalabanin mo ang Marcos, ay hindi pwedeng gipitin yung mga negosyo mo sa mining. O ngayon nga lang, negosyo sa tubig lang ginigipit. Ay pag ginipit yung negosyo nila sa mining, pag ginipit yung kanilang mga negosyo sa real estate, mahirapan sila sa mga land use conversions. Diba? Kaya yan, sa bandang huli, sumurrender ang mga Villar. Pinapaalalahanan kasi sila, sige, sasama na kayo sa Pro Duterte Black, sige. Yan. Pinatikim sa kanila yan. At hindi nila kayang banggain yan. Hindi sila pwedeng bumangga sa administrasyon. Yan ang malinaw dyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.